di ba? Simula po nung natagpuan natin siya, nawawala po yung mga sakit at bigat na yung worry na pinag-aalala natin, yung stress natin, kasi we have God, di ba po? Kasi nakilala na po natin siya eh. Once po kasi na meron po tayong Diyos, may bigat man, may sakit na sakitan man, may kahirapan man, but still, si Lord na nagpapawi nun. Siya yung nagbibigay ng peace, siya yung nagbibigay ng kaligayahan at joy pa rin sa atin. Kasi ang kapalitan naman ng kaligayahan, kaguputak, kaguputak, is kaligayahan. But ang kaligayahan na yun is yung gagaling talaga siya kay Lord. Kasi kung sinasabuhay natin si Lord, lagi tayong payapa, kahit gano'ng kahirap yung buhay na pinagdadaan natin ngayon, basta nandiyan si Lord. Kasi tapat siya, hindi po siya nagbabago sa lahat ng mga sinabi niya sa Biblia, sa lahat ng mga di ba po pinangakuha niya po nga tayo ng eternal life na kahit wala mga nag-iinput sa kanya, tumingin ng kapatawaran ng mga sa kasalanan ay makakasama niya sa buhay na walang hanggan sa heaven. Sino po ba yung gusto makasama siya sa heaven, di ba? Siyempre, punta tayo dun kasi nandun siya kasi siya po yung point na gusto natin makasama in the future kapag mamamatay na tayo. But dito sa lupa, sabilan po natin na sabilan po natin mga pinagdadayan dito is maging managdag po tayo kasi hindi naman po tayo mabubuhay ng kaligayahan lang eh. Diba? Kailangan po natin dumaan sa mga struggles, problems, mga kahirapan sa buhay natin kasi ito yung nagpapalakad sa papunta kay Lord. Kasi hindi natin makikilala si Lord kung puro lang tayo kayamanan. Diba po? Kung mabubuhay tayo, mabubuhay lang tayo dun sa mga kagustuhan lang natin. Kaya nga po tayo, kaya po sabi po sa Biblia, mas mapapalad po tayo mga mahihirap kasi kilala po natin siya. Kasi alam niyo po, hindi po tayo mahirap. Mahirap lang po tayo dahil may mga bagay po tayo na meron na iba na wala tayo, but wala sila, tayo na meron tayo na sila na wala. Mas mayaman po tayo. Ako po naniniwala po ako, in the first place po na kilala ko po sila rin sa pangalan sa akin. Sila po sa sarili ko na mas mayaman ako sa iba kasi meron ako siya na sinasabuhay ko, na ginagabayan ako everyday. Kasi hindi tayo, wala naman siguro ganyan kung hindi dahil sa kanya eh. Wala din po ako dito, hindi dahil sa kanya. Kaya super proud po ako na meron po ako ng Lord. Kaya lagi po tayong salamat sa kanya. Tandaan po natin na hindi po nagbabago si Lord sa ating mga buhay. Dahil kailanman hindi po siya nagkukulang, diba? Diba sa lahat po ng mga prayers natin, sometimes hindi po nasasagot agad kasi nire-ready po nga tayo, diba? Sa last trip po na topic natin is, ano po yan, long way po, diba? Yung pinadadaan po muna tayo ni Lord sa mahabang proseso, sa mahabang daan upang kapag nagka tayo sa finish line, kasama natin siyang magpag-impay. Di ba po? Kaya nga po tayo nahihirapan because ano po eh, mabuha niya po yung paano po tayo paano po tayo sumampalataya, paano po tayo maniwala sa Kanya at hindi maniwala sa kakayahan ng po natin. Kasi si Lord po yung kailangan na mag-isip po sa ating buhay kasi tayo makakapit po sa lahat ng hindi dahil sa Kanya. Kaya tandaan po natin na hindi nagbabago ang Diyos, tapat po siya po ay Diyos natin sa lahat. Siya po ay dapat sa purin, hindi dapat sa purin. Walang sino man po. Kaya wag po tayong, kaya po kung mahaba man po yung way na nilalakad natin ngayon sa kahirapan, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon, maghintay lang po tayo kasi makakarating din tayo sa finish line. Kapag nakapak ka na sa unang line, kasama mo siya tatawid doon, kasama mo siyang maglalakad doon. Hindi ka niya iiwan kasi totoo yung pangako niya. Hindi niya pababayaan kasi. O kaya sinasabi niya sa atin na parang kapag may mga problema tayo, kapag sinusubok natin siya na, ganyan naman, ganyan. Tanong po natin sarili natin kung may karapatan po ba tayo kasama sa kanya yun. May karapatan po ba tayo magreklamo. Siya dapat ang magreklamo sa atin pero hindi niya po ginagawa kasi siya sa atin kasi mahal niya tayo kasi ayaw niya tayo maging katulad niya tayo kasi kaya nga po siya yung ano natin eh kailangan natin sa trabaho natin kasi siya yung tuloy na gabay natin na siya yung tuloy na tutulong sa ating kahirapan. Kaya tandaan po natin lagi na
ano man ang kahirapan, ano man ang bagyong dumating sa ating buhay, sa mundo, si Lord ay hindi magbabago. Siya'y tunay na tapat at laging pinagkakaloban tayo ng sultang mga bagay na isa kasi hindi natin po na-appreciate yung mga bagay na para sa atin po pala, pero kapag sinagtabi mo yun, parang sabi mo rin, maliit na bagay sinasantabi mo, pero yung malaking bagay, pero imanan mo. Paano pa yung susunod sa maliit na bagay para ma-appreciate mo kung lalo. Diba po? Ayaw po natin yung mga bagay na maliit na bagay na hindi po natin mapapansin. Like yung bato, diba? Yung mga bato na tatagtapon natin, pero nilikha po yun. Kagaya natin, nilikha siya ng malaking bato na nasa paligid lang natin, pero hindi natin pinapansin. Pero kailangan po natin, hindi tayo makakagawa ng bahay, di ba? Mga semento, hindi tayo makakabuo ng isang bagay kung hindi dahil sa kanya. Kasi nga, siya yung tunay na nagpapakatulog sa atin, siya yung tunay na nagbibigay ng kakayahan pa makagawa tayo ng mga bagay-bagay. Kaya, siya yung tapat at hindi nagbabago hanggang yun. Amen. Verse, February 6, verse 18. Chapter 6, verse 18. Sabi na po dito sa February 13, verse 8, si Jesus ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Sinasabi po ni Lord na dito na, totoo po talaga ang kanyang pangako. At hindi po siya nagbabago sapagkat siya po ang kahapon, ngayon, at bukas natin. Kahit hindi man po natin masabi na nandiyan siya, lagi po siya nandiyan. Siya po yung simula at bukas natin eh. Mabubuhay tayo dito, kasama natin siya, mamamatay tayo. Yun lang kung makakasama natin siya kasi kailangan po natin ng pure heart na susurrender sa kanya yung buhay natin. Magsisi tayo sa lahat ng sa lahat ng mga kasalanan natin. Hindi tayo perfect kasi limithan niya lang tayo, mga tao tayo. Even mga disciples niya, diba? Matapos, pero ayun, kasama niya na po sa buhay na walang hanggan. Tayo pa po kaya, diba? Kaya sinasabi niya sa atin ni Lord, ako'y tapat at magbabago natin sa buhay mo, sa buhay natin. Kaya magtiwala kang maniwala kasama mo sa lahat ng laban mo. Siya lang ang Yesu Cristo, siya yung ating Diyos na hindi nagbabago sa ating buhay. Kaya sa buhay po natin lahat ng mga sinasabi po ng mga turo po dito na ginagamit ng Lord na even by po yung mga sinasabi namin, even by but still, hindi talaga po nagbabago sa Lord. Sabi po dito, ano po yung pagka-cross? Malakias? Malakay. Ay, malakyas. Malakias. Verse 3, chapter 3, verse 6. Sapagkat ako, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya't kayo, o mga anak ko lalaki, ay siya po yung Panginoon. Siya po yung lagi po natin purihin. Siya po yung lagi natin sambahin. At dahil sa lahat, siya po yung pinagaling natin na nagbabago. Di ba tayo po nagbabago tayo, pero siya hindi. Nagbabago po tayo ng mga desisyon, mga pangako, mga pangarap, mga kagustuhan sa buhay. But still, siya kapag kalooban niya. Diba? Kapag pangako niya. Yung pangako na naisulat niya na, talagang kakawag sa atin. Kaya, sabi na, hindi tayo yung life sa langit na kasama siya. Ay, huwag po tayong sasama sa langit nang wala siya kasi wala po tayong mararanasan ng vision. Tulad po ng pinag-aralan ko na napakaganda. Sabi natin sa Biblia, napakaganda ng langit. Pero paano mo makikita yun kung hindi ka marunong magsisi, kung hindi ka marunong kilalanin si Lord, kung hindi ka marunong magbasa ng Bible, kung hindi ka marunong mag-pray, kung hindi ka marunong asuko lahat ng ginagawa mo, ang buhay mo. Kasi kailangan po natin, hindi na po tayo nandito para mahigit. Nandito po tayo upang namin yung salita niya, upang surrender sa kanya ng buong
ng buong puso yung puso natin, ang buhay natin. Kasi kailangan po natin si Lord sa buhay natin. Sa mga kaibigan na sa mga nasa paligid natin, magbabago at stay si Lord na kaibigan. Hindi lang kaibigan, ama, di ba? Ano po yan? Siya yung naghahari sa buhay natin. Hindi siya nagbabago, kaya nakakatouch ng mensahe na nagawa ko na hindi siya nagbabago. Kasi sa buhay ko, hindi siya nagbago. Kasi, marami akong mga pinagdaanan, marami akong circumstances, marami akong stress, ayun sa school, ayun sa pamilya ko, but still, si Lord, hindi siya nagbabago. Kasi, lagi niyang pinapanalo sa akin, after ko tumiyak, after ko magbusa, after ko magbusa, after nun, pupuloy niya ako ng joy, at nun is, pupuloy ako sa kasi, lately, inhanas na, umaran ko ako sa stress, but still, I have been, nagpipili ako na, alam ko, Lord, di mo akong babayan, alam ko, di ka nagbabago, kahit tingnan, parang sa iyo na, kailangan naman po yung pinagdadaanan sa buhay, lagi ko lang yung hindi ko nagbabago sa buhay natin. Kasi si Lord, hindi na siya, basta tumawag na lang sa kanya, basta lumapit ka sa kanya, lagi po siya, inaantabayan naman tayo. Kaya super proud po ako na naging isang lingkod niya ako at nakita ko sa church na hindi ko inaakala. Dito ako mature, dito ako maraming natutunan, dito ko kayo makikilala, dito ko matupad pag-aaral, dito ko masasabi pagkakabuhay, kahit bata pa lang ako. Masaya ako kasi pinagpapala ko sa buhay ko sa Lord. Kasi hindi ko nagagawa po lahat ng bagay na ginagawa ko lahat ng mga pinagdadaanan ko dahil sa kanya. Sabi ko, Lord, sana lang kayo pinagdadaanan ko ngayon. Alam ko, may peace lang ko, may joy na darating kasi lahat ng mga kasakitan, may kagayahan, di ba po, may ipayapan. Kaya, emotional lang po ako ngayon kasi hindi ko napakayag na po ng tabi kasi huwag ko natin kakalimutan na si Lord. Totoo ka sa dating buhay. Ano man po yung kain tayo mga ating buhay. Hindi ko siya nagbabago. Kaya super ulit-ulit po ako, super proud po ako. Nandito po ako kasi hindi ko po yung magagawa mga pagsalita dahil sa dahil siya pinagkakada ko sa kaya miss lang. Super ang bigat. Siguro ngayon, ilalabas diba, na part ko siya ng ginawa kasi ginagawa ko pa lang sa respect ko yung sarili ko kasi di ko na sometimes kaya pero sabi sa akin nila, huwag kong mahinga kasi nararanasan din nila. Kasi sabi rin sa Biblia na walang pagsubok hindi nararanasan ng iba. Ayaw huwag kang matakot kasi sila lumalaban. Hindi ka lumaban, diba? Hindi ko nagbabaguan lang lagi kita nga tabayanan kung paano kita ginawa ganyan sa simula. Gagawin din kitang ganyan sa wakas. Kasi totoo ako sa'yo, tapat ako sa'yo. Kaya nandiyan ka dahil sa akin, hindi dahil sa kakayahan mo. Yung po yung laging ipagmalaki natin sa buhay niya. Dito na ko kasi syempre may pa lang po mga nakakapagsalita po talaga kasi wala po kayo. Kasi po, dito po rin po na yung SCM, sa buhay ko simula nung pinala ko sa Titos, dito rin po siyang hope, the strength. Kasi sa tuwing every week, hindi mo na po masabi, okay, tuloy-tuloy, di ba? Even pastor siya po yung pinagdadaanan sa dapat still. He helped God. Hindi niya na si Diyos. Ibigay niya sa pagkato na yung sabi sa akin kasi niya, Kuya Kimberly, siyempre, ako na nahalataan nga ako. But, mapapanood naman to, alam ni Kuya Kimberly, sabi sa akin, Kuya, huwag mong idalhin yung problema mo sa labas. Hindi mo sa bahay. Yung pinagbatak sa akin, tapos kaya hanggang ngayon, siyempre sabi sa mga ni Kuya Kim sa kanya, bakit hindi mo enjoy yung dito? Kaya mo dinadala dito yung problema na
mo sa bahay. Di ba kaya nga tayo lumalabas ng bahay para mag-enjoy? Diyan po sa post niyo po na kung kakain ka, mag-enjoy ka, magpakapasok ka, mag-diet. Lagi tayo maging masaya kasi minsan lang ang buhay. Yes. Minsan lang tayo maging masaya, minsan lang tayo maging malungkot. Stay ko natin nakalimutan yung binabago ng Diyos kahit ng buhay. Kaya support ko po ako kasi ako ang nagpapinay tapos na ano din po ni Pastor na maganda din po yung tabi. Kaya parang shower po ako na nabili po ako ni Lord na kaya nakapagsulat yan ipaunawa ang lahat. But still, gusto ko itulat ko sa inyo na hindi ko parang so, lalo na po sa Manila, di ba? Maraming po but tingnan po, wala po masyadong opportunity ng mga kapibahagi. Masaswerte po tayo dito po tayo. Siguro po talaga hindi po accident na sabihin mo ako kasi Hindi. minsan hinahayaan mo tayo. Holy Spirit yun. Hinahayaan mo tayo na sige ka, salita na para sa akin. Kasi yun, tapos talaga kasi ko alam ko. Kasi sinabi natin kasi siya po yung review. May marami po kasama ko na namimiss ko din po sila. Sila po yung mga malalaki sa pamilya. Na namimiss ko sa Lord. Kaya po sa kanila. Siyempre, minsan na po yung mga sa mga tao na naaral. Tsaka ayaw ko naman yung labo ko dito na SCM. Kasi dito po, kasi dito po na wala mo yung person na hindi lang siya pangalawang pamilya. Kumbaga, dito ako. Bakit nakakita? Thank you, Lord, kasi ginamit ko sa pastor. Hindi ba? Ginamit ko kasi talaga po siya nagbabago. Nagsimula na po ako sa mababa, pero tingnan niyo po ngayon, umiiyak na ako sa harapan niyo. Kasi sinishare ko na po si Lord sa inyo. That is good. Paano si Lord nagbabago siya? Kahit ano po yung kasalanan po natin. Meron po tayong gusto na dapat kasi ating kailangan. Lahat po ako sa inyo. Mga magdadaanan kaya gusto ko po sa mga salita ni Lord. Kasi doon din po ako maging strong. Pag-asa sa buhay. Kasi hindi ko po kakayanin ng buhay. Hindi ko kakayanin ng pamilya ko. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin ng pastor. At kakayanin ko. Kasi hindi na. Kasi binubuhay niya tayo. Siya rin po kawag sa akin sa mga po. Then po, lagi po tayo magtiwala kay Lord. Magtiwala sa Kanya. Kahit, siyempre, yung mga times po, minsan, makakagali, sinusunod tayo, pasensya natin. But still, ako, guys, wala pasensya ko. Lalo na kung mag-aaral ako, mag-vaccine mo, sa tagal, malimit na ako. Tagal mo, sabi ko, sa part 1, kasi nakakalimutan natin sa Lord. Doon po ako nagsisisi. Inihahan ko po yung emotion ko. Inuunahan ko yung galit at saka inis ko. Alam ko, like that. Parang plano lang ni Lord na parang yung vaccine. Parang yung parang yung pagparating na maghintay ka. Huwag kang mainip. Diba? Kaya gusto ko parang yung pinag. Kaya ko po ako yung parang pinag-dadaan. Parang nagbantay ko po tayo. Sa buhay ko, hindi siya nagbabago. Sabi ko, isipin ko na maranas ng mga katigatan, kahirap ng buhay, walang bahay, walang makain. Pero pagkapas mo lang nung may mga taong nasasalansangan, buti kayo, meron kayo, kaya kapalit natin yung pasensya natin. Nakakatawa lang po kung kailan po tayo talaga. Ito po yung kailan po tayo nag-ahas na mahabang pasensya. Bakit po kayo susubuhin na Lord po kung agad po ba natin nais niya. Di ba po? Tulad po ng mga Israelita, di ba po? Sa Exodus na nilabas po sila nilutos po ni Lord si Moises at saka si Aaron na ilabas ng mga Israelita
Egypto. Oy, mga Egypto. Opo, sa Tagalog po tayo. Ilabas po sila doon, pero nung nasa bandang mga 15-17 na sabi nila, tingin na lang kami hinayaan na maging alipin ng Egypto. Sabi nila, sabi ni Moses, tingnan nila, namin sa akin. Siya, si Lord yung dapat yung lapitan. Imbis na magreklamo kayo, huwag niyo susubukan si Lord na sa lahat ng mga pinagsasabi natin, huwag po natin siya susubukan kasi ibat po siya. But still, humingi po sila ng mga pagkain, nagreklamo sila na wala kami makain. But still sa Egypto, meron kami makain. Bakit dito, dinala mo kami dito sa bundok na to na walang maiilang, walang mga kain, hindi tinapay, ni isda, wala. But nung narinig yun ni Lord, umubuyang na tayo, narinig tayo naman kahit isip lang po natin. Buhay ko po, sumisip po sila na, Moises, walang tubig dito, walang pagkain dito, but still, si Lord, nakikinig siya, pinagalo ko siya na every morning, may tinapay po sila, di ba? Di ba nakakag-bless? Kahit na ang dami pong pinagdala ko sa sarili na pero hindi nakakagulpo sa kanila, tapat po siya. Kasi magtiwala lang po tayo, lagi po sasabi ni Moses na, magtiwala lang tayo kasi meron tayo si Yahweh, na magkakaloob sa atin ng mga pagkain, mga dadamitin, at lalakaran natin at ililigtas tayo. Yung pong sa, yung hari po ng Egypto, di ba? Pinagmatigas po na ilang beses yan ni Lord. Sabi ko, bakit kinig pa ni Lord na matigas yung pagkakahari natin, imbis na palambutin niya kasi kaya niya naman, di ba? But gusto ko palang iparating ni Lord yung pangyarihan na siya naman dapat sambahin kasi hindi natin magagawa kung sa kanya. Di ba nga po may mga nagbasa niya po, basta yung hari po na nagpatapos po siya ng mga marunong na gumawa na din parang dugo-dugo. Di ba po, nagpaano po si Yahweh na kay Moses na Yahweh, yan mo yung tungkol mo sa tubig, pag-igit mo lahat. Pero yung mga pinatawag ko nagawa nila parang hindi sila naniwala. Pero sa tulo po, is naniwala po sila kasi siya po talaga yung, ang dami kong ginawa ni Lord, nagbali na ng mga alikabok, mga Yung pinakamatindi, yung hinati niya yung dagat. Walang makakagawa. Totoo po yun. Kaya po. Para lang iligtas yung mga anak, gagawin niyang lahat. Katulad po ng mga Israelita na ligtas ni Lord, ligtas na po tayo. Ganun din. Kasi po, Kung sino yung Diyos noon, sino yung Diyos natin. yes, amen. Ngayon, bukas, magpakailanman siya lang po kaya. Mananatili siya. Yes, amen po. Kasi hindi po tayo mabubuhay wala siya. Hindi po tayo makakakain na wala siya. Di ba po? Kasi simple po sa salamat is more on panahalin tayo for him eh. Kasi ano po yun eh, parang napakasarap naman sa feeling ko. Napakasarap naman sa feeling mo. Sabi po salamat lang, na-appreciate ko sa inyo. Ganun lang po. Pero bakit hindi po natin magawa, di ba? Kaya magtiwala po tayo kay Lord sa lahat po ng pinagdadaanan natin. Sensya na po, niya po. Kasi okay lang. natouch po. Okay lang. Siguro po is, ano po, talaga po may Lord ng Lord po niya. Kasi ganun parating sa inyo. Hindi lang po kayo makakanalis sa mga mabigat. Natouch ka sa kabutihan ni Lord sa buhay mo. Yes, amen po. Kasi hindi po siya nagbabago eh. Super, ano po. Ngayon po. Kaya po every weekends gusto ko po hindi kayo oras na kayo mag-like sa akin. Kasi sa buong week po, pinagkalooban niyo na po ako eh. Makapag-aral po ako. Kaya po, gusto ko po. Ibigay na po oras ko sa kanya. Sa kanya, kahit gano'n ka-busy kayo. Exam po bukas. But still, alam ko sasamahan niya kasi pag-review ko. Kasi madaling araw na po ako pag-review kasi sabi nila buhay po yung men kapag mga 5, 6 ganyan. Kaya sa lahat ng ginagawa natin, unahin po natin sa Lord. Pray po tayo sa dito natin. Mamaya po kami natin nakakain ako. Nakarinig po ang yung salita. Mas na-appreciate ko po yung presence ko ngayon kasi ginamit ko po yung sa putong bata ko. Dalan ko no. Ano rin po pala. Salamat po. Maraming salamat po. Konting comment. Ayun po, yung paano po, tanong na paano hindi nagbabago si Lord sa buhay niyo? Kasi simple salita lang po kayo sa salita lang like,
sa kanya, kaya gusto ko po siyang ano eh. Sige, Nay. Next week na ibigyan ng damit. Ah, Para may content pa. sige. Dapat dadaling ko ngayon kaso umuulan. Oh, magkakatawang kayo. Kaya nga po, na huwag na mag-alala. Sige, Nay. Anong may share mo dun sa mensahe? Naisip ko nga yung mga sinasabi ko eh, na kung sana, nung bata pa ako nanonood ako sa amin, kaya lang wala na akong natutunan. Pasalamat na nga ako na napunta na ako dito sa Ganong Pampanga. Dito ako natutulawag sa Diyos, dito ako natutulawag magpasalamat at humingi. Kapatawaran. Basta nasa puso. Yun ang sinasabi ko. Basta nasa From puso, your heart. wala sa puso. Na ibig sabihin, nasa puso mo talagang pagpiling sa Kanya, ibibigay niya sa Kanya. Amen. Marami akong piling sa Kanya. Oo, maliliit na bagay. Pero lahat ibibigay niya sa akin. Wala. Basta manalangin ka sa Diyos at tinatiwala ko sa Kanyang buo. Hindi ka talaga iwan. Nasa iyo lagi kasama mo siya sa ating sa paghinga. Ingatan ka niya. Pagtulog. Ay, sa pag-ising. Lahat ingatan. Amen. Kasi po na lang po tayo para maramdaman po tayo na wala. Hindi lang parang mahihilig tayo kasi parang siyempre pag-pray tayo, diba? Sometimes po ano nararamdaman ko po yun ay hindi ko natin sabihin na siya kasi lagi po siya nandiyan. Hindi po natin nalaman na hangin siya eh. Lalabas, tapos yayakapin ko sa kasi Kino-comfort ka nun. Kino-comfort ka. oo, mararamdaman mo yung peace. Kasi galit na galit kayo, pero pagkatapos nun, mag-pray ka lang, okay ka na. Di ba po? Napaka-power po talaga ng prayer. Ito na nga lang ang sinabi. Nagpasalamat na nga ako sa Diyos. Kaya lagi sa Bad Eye Bernice, pinagitasan ka ako sa hindi talaga parang pumasok yung tayo na tayo. Siyempre, ganyan pa na nagigit ko na ano eh. Di, sabi ko, bukas ka lang. Bukas ka lang. Para bang may pumasok sa isip ko na pagsalitaan ko siya. Bukas ka lang, pagkagising. Pero alam mo, nakita ko siya. Inis na gusto ko siyang away, hindi. Init na init. Malamig ang ulo ko na, bakit naman gano'n? Nagtatanong na lang sa ako sa kanya. Sabi ko, ba't naman gano'n ang sinabi mo na nilagay siya sa hapon? Ay, hindi, ay, pinatapos mo siya. Pero hindi ko na sinabi niya. Sabi ko kasi, narinig ko yung sinabi mo eh. Ay, hindi na ako sumagot ng ibig sabihin. Pinaliwanagan natin ang Panginoon. Kasi minsan, siya po daw dinala po siya dito ni Lord para matulog. Ako din po dinala po dito sa Aquilas para mas mag-grow, para mas malalambay, para mas makita-kita lang salita. Makilala ko. Iba po kasi talaga siya gumalaw, iba po yung will niya sa mga will po natin, hindi, kahit di po natin, ako din po pinag-pray na dito po talaga ako, but still, pinaramdam niya sa akin na welcome ako dito. Kaya stay po ako, kasi yun po yung will niya eh. Bakit po iiwanan yung kalooban niya na nakaka-appreciate, na nakakabuhay, na nakakagaling, na nakaka-peace, di ba po? Kaya punuin po natin ang hope ng sarili natin mula kay Lord kasi hindi ko siya nagbabago. Amen. Amen. Sino pa po? Ate Virgie. Si Lynn. Si Lynn.
agad. After ng away, peace agad. Papaliwanagan ka niya eh. Pero huwag mong unahin yung galit po, no? Kasi mamamatay ka talaga yan. Yes. Amen. Amen. Ayun po. Ikaw. Ito ulit po daw siya. Ulit kasi Ikaw, hindi, sige. Ha? Makulit ako. Sige. Ikaw, nanay. Ikaw, nanay. Sige. Paano po yung nagbabago sa Lord sa buhay niyo? Grabe yung patiriatas ko na. Naranasan na parang hirap ko na napapasalamat ako sa Lord na binigyan na ako ng mahabang buhay at unang-una walang tumutulong sa akin. Maraming nagtataka bakit na nakakalaman naisip ko gawin may taong lalapit sa akin. Itulungan mo rin ako ba nito may problema ako. Sige, ang tulong na tulong. Kaya parang sa isip ko, yes na wala kami sa trabaho. Dumarating yung mga biyaya na sabi ko, hindi ko parang yung mga pagsubok na ginanap sa akin. Sige pa na nagtanda ko. Pero di ako pinabagayahan. Nagpapasalamat ako sa kanya ng Lord. Kung mo kami pagayahan, dahil parang lalo gaya kanina, inayaya. Sabi niya, mga sa simba na tayo sa buko. Kasi sabi niya, mga sinila, sabi ko, anong pamimigay? Hindi niya. Kasi doon, nasubukan ko nga. Pero masakit. Ibigyan ako ng isla. Tapos, malakas lang. Pag-ano sa pupunta ka lang doon dahil may pagkain. Hindi yung pag walang pagkain, ibig sabihin yung pagkain lang ang lahat. Ito naman ang sinasabi ko. Hindi lang sa pagkain. Kung talagang nasa kaluban mo, di walang pagkain, hindi ano. Kung saan ka pupunta ako sa puso lang, nasasabi na ako. Pero pagdating doon, talagang ginampusuhan. Diba po, dalawa kami pinag-iwan. Anong nakikita mo dyan? Sabi naman, mga tayo. Kasi, hindi ko parang nag-aaral ka na number 1 hanggang 23 pag hindi mo masagot babalik ka na naman kung saan sa grade 1 wala na katapusan hindi ka nila babalik kaya ako naranasan pagsubok talagang mabigat ang kasamang ko ewan ko yung kahit doon sa mga ganyan na isang
humingi ka sa kanila, ibibigay. Bakit sa Sige po, si Kuya naman. negotiation? Negotiation. Kung ang daan, ang katotohanan. Putang buhay. Walang makakaparoon sa kanya. Sama. Hindi kami kapunta sa kanya. Sama. Kung hindi ka... Sino? Kung kilala niyo si Jesus, Kilala mo na rin ang Ama. at nakikita ng Bishop. Amen. Kung ano yung inahaba ni nanay, yun ang kinakonti naman ni Kuya. Tatay na. O si, ito, maraming sasabihin to, maraming bawat to. Nag-lista na nga eh. Oo. Salamat sa kanila. Sa katotohanan talaga, kailanman hindi nagbago sa atin ang Panginoon. Ang presensya ng Amen. Panginoon hindi nagbago. Amen. Bagkus tayo mismo ang nagbabago. Dahil sa kadahilanan, wala tayong kakontentuhan sa buhay. Yun. Kasi, sabi nga dito sa, itinan ko nga dito sa 1 Timothy 6:8. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Sa totoo lang tayo, halimbawa, umiingin tayo ng mga bagay na hindi natin kasi napapansin yung mga biyaya na nasa atin eh. Nakatuon tayo sa mga bagay na paligid natin, sa material natin. Kagaya nga yung isang kwento, meron yung mga isda na nangisda siya. Nakita siya ngayon ng mayaman na tao. Nakita niya, oh, ang dami yung huli. Sabi niya gano'n. Bakit hindi ko ba? Bakit hindi ka pumunta doon sa mas malayo para mas marami ka pang huli at marami kang pagbibentahan? At pag marami ka nang napagbentahan, magiging mayaman ka na. At pag mayaman ka na, relax ka na, hindi mo na yung buhay mo. Sabi ng mga sa anong dahilan, bakit pa ako kailangan lumayo? Sabi pala niya. Parang nakakuha ka ng marami, magiging mayaman ka, mag-relax ka na lang. Sabi nga, ang sumagot niya yung mga isda. Sabi niya, ano po ba sa palagay mo ang ginagawa ko ngayon? Di ba nakarelax na? Nakarelax na, nagpapahinga. Minsan ganun kasi tayo, nandyan na yung mga biyaya ng mga bagay na hindi natin binibigyan ng pagkagaya. Halimbawa, sa dinami-dami, may mga nagkakasakit dyan, may mga nasa critical na kalagayan na pero tayo, okay, dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat. Amen. Dapat, marami akong verse kasi na tungkol dun sa wala kasi tayong kasiyahan, kaya kung minsan ay kulang tayo sa kukuntugan, kaya kung minsan sinasabi natin na pinapabayaan na tayo ng Panginoon. Pero hindi. Tayo mismo ang nagpabaya. Yun lang yung salamat. Amen. Sige po, bago tayo magtapos sa next session, napaka-bless po natin. Ano po ba? Nagpapakita ng himala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pinapagsalita na hindi po lahat ng ganyang edad nakakapagsalita ng ganito. Alam niyo po ba na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan? At hindi po lahat, ang sabi ko nga, ay nabibigyan ng gift na ganyan, katulad ni Sister Genesis. At napakapalad po natin ang pagkakaroon ng isang batang katulad niya, nagiging inspirasyon ng mga matatandang kamukha natin. You know mo yun, sister, you are so blessed. At sa mensahe naman, nakaka-bless talaga na nakita natin doon na kuminsan kasi, gaya ng mga Israelita na iyong engineer, nakita nila yung malaking
pagpapalang kaloob ng Lord sa kanila, dito pa malaki yung iahon sila, kunin sila sa pagkakalipin kay Paraon, at ipinakita ni Lord yung kanyang talagang kapangyarihan nung hinatid po niya ang dagat. And then all of a sudden, nung nakalipat na po sila at nakaranas po ng kaunting kagutuman, kaunting kauhawan, nakalimutan na nila yung Diyos. Nakalimutan na nila na kaya ng Diyos. Kung kaya ng Diyos na hinati niya yung dagat, how much more kung tubig at pagkain lang, hindi ba kaya ng Panginoon? Kung minsan po nagiging ganun tayo, ang daling pakalimot. Yun ang problema sa atin. Si Lord, magkapit sa atin, pero tayo bitaw ng bitaw. Yun ang mahirap sa atin. So, sana po maging inspirasyon sa atin yung mensaheng ito na sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag po natin kalimutan na may Diyos na nakatanaw sa atin, may Diyos na nakikinig, may Diyos na tumutugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Yun lang, yun din nagbabago. Actually, sinasabi ko sa Hebreo that hindi tayo iiwanan, hindi pababayaan man. Kumisa po, sinisisi pa nga natin si Lord eh. Pero actually, ang totoo, kung minsan yung mga naranasan natin sa buhay ngayon ay kainahinat lang lamang ng mga maling choices sa buhay, ng maling pagpili po. Kaya nga ba, ang Diyos ay nagbigay po ng Biblia sa atin para maging gabay, gumagamit ng mga instrumento gaya ni Sister Genesis, para tayo gabayan at siya nating tularan o siya nating sundan. Pero kung minsan po hindi tayo makapagintay kay God, na gumagawa tayo ng pansariling kaparaanan, na kung minsan nakakatikim tayo ng palo dahil doon. So ang hinihingi na po ni Lord, gaya na sinasabi sa Matthew 6:33, na sabi na hanapin muna natin ang kanyang katwiran. Hanapin muna natin ang Diyos, in short. At sabi niya, ang lahat ng ito ay daragdag ko sa iyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung bisa nakafocus lang po tayo dun sa idadagdag eh. Actually, kung titingnan po natin yung verse na yun, gusto ni Lord na mag-focus tayo dun sa una eh. Yung hanapin natin siya. Hanapin natin siya, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna ako. Hanapin mo muna ang aking kaharian. Alamin mo muna yung aking katuruan. At ang lahat ng ito ay daragdag ko sa iyo. Yun ay pangako, isa sa mga pangako, magandang pangako ng Diyos. Kaya nga ba, napakaganda pong tingnan na kayong lahat dito. Hindi dito natatapos ng lahat. Nakakapag-attend pa rin kayo sa Sunday service natin sa Servants of Christ Ministry. At malaking bagay sa Diyos yun. Alam niyo po yung mga ginagawa natin sa Diyos, gaya ng mga ginagawa natin sa ating ama na nasa lupa. Di ba kapag tayo naglilinis ng banyo, naglilinis ng mga kubertos, di ba ang saya-saya ng ating mga ina at ama? How much more si God? Kapag may nagagawa tayo ng konting bagay sa Kanya, magpapalain po tayo ng Diyos. Patuloy lang po tayo, kapit lang po tayo, at ang Diyos nandyan lang. Hindi po na tayo pababayaan. Sa mga nararanasan natin ngayon, alam ko, iba-iba yung nararanasan natin. Iba yung kay Nanay Aparo, iba yung kay Nanay Virgie, iba yung kay Kuya dito. Pero, isa lang po ang aking masasabi na tayo pong lahat ay mahal ng Panginoon. Patuloy lang natin isuko ang ating buhay sa Kanya. Patuloy tayong magpakumbaba sa Kanya. Yun lang po, at pagpapalain po tayo ng Panginoon. Lord, thank you, ginamit mo ko upang ikaw nawa sa kanila. Kasi ko sa ating bigyan. Alam ko na
knowledge, intelligence, Panginoon. Pangatlo ay sa aming kumbaga sa nagbibigay. Ikaw naman mo po yun, ikaw naman ng ilaw, sa aming mga pagkakas. Alam po namin, nakasama ka namin sa bawat hakbang ng aming mga buhay. Bawat pagsubok, bawat kasarapan, ikaw laging nariyan kami. Yakapin mo kami, Panginoon, sa kung kami lalo na, hindi na, hirapan ng lubos, walang makapitan. Lord, kami, Panginoon, yung presensya, uwawin mo kami, Panginoon, Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang mapong yan, masang mapong yan. Lord, salamat po, Panginoon, sa may haling bahay na to, Panginoon, ang pinagkakaloban mo upang makapagbahagi ang Panginoon sa salita para sa mga taong nagtatanong. Lord, patuloy mo po silang libret, patuloy mo po gamitin ang tahanan ito, Panginoon, nang lumago pa ito, Panginoon, nang dumami pa po kami, Panginoon. Lord, po rin po ka napapagod para sa aming lahat. Lord, alam po namin na narito ka lagi dito. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat meron po kami puso na may takot, pagkakamabago, pasensya, at paglapit sa iyo, Panginoon. Gusto po aming salamat sa lahat ng ito. Manguna ka, maghali ka sa aming kakibaw. Sabi mo nga sa iyong kanta, Panginoon, hindi po kayo puso ang inyong kalooban lang ang nais na ito. Ikaw. Yes, nasa mga pinalad, Panginoon. In Jesus' name, pray. Amen. Thank you, sis. Bless na bless kami. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, kain na tayo. Sarap ng pagkain.